Kapag illegitimate ang bata, napakahirap talagang humingi ng suporta kasi nga, dinidiscourage po ng batas na magkaroon ng illegitimate children dahil nasisira daw ang pamilya. If you ask me, I do not agree with that, pero very conservative ang law eh. So yan ang unang pagtatanong natin. Ngayon, regardless kung ang anak mo ay legitimate or illegitimate, meron na makakayanan magbigay ng suporta, so kinakailangan magbigay ka talaga ng suporta because support is an obligation that is legally demandable. So pag ipinagkait mo yan, yung nanay maaaring magpunta sa korte para magsampa ng vowsy, lagi nating nasasabi yan, criminal case, or a mere petition for support, depende po doon sa facts o sa circumstansya na nakapaloob doon sa inyong issue or sa inyong kaso. Ngayon, gusto ko lang linawin sa bandang huli na ang suporta po ay hindi dinidiktahan ng isang partido kung magkano at gaano ika nga kalaki. Kasi depende sa pangangailangan ng bata, depende rin sa kakayanan mo. At hindi po totoo na ang nagbibigay lamang ng suporta ay ang tatay. Yes. Kasi di ba sa kultura natin, ikaw ang tatay, ikaw ang gumastos. Hindi po totoo yan. Obligasyon mo yan. Kung malaki ang sweldo ng babae, di mas malaki ang ibibigay niya. Ngayon, sa tumawag po sa atin or sa nag-text sa atin, tandaan nyo po yung mga bagay-bagay na yaan. Ang pinakamagandang gawin nyo po ay makipag-ugnayan sa abogado. Siguro maganda magpadala kayo ng demand letter para ma-remind itong lalaki na ito na magbigay ng support. Yung demand letter, attorney, kailangan yung abogado niya ang susulat, kunyari, lalapit siya sa vowsy. Kahit naman siya lang din ang pumirma, pwede naman. Pwede naman. Ngayon, kung gusto mo magdemanda ng vowsy, wala kang pera para pagkuha ng abogado, pwede ka pumunta sa PNP, sa Women's Desk. Pwede naman. Tulong sila na ang mag-guide sa'yo. Or sa IBP, yung Integrated Bar of the Philippines, ang opisina niyan, kung saan may City Hall, malamang may office sila. Or sa PAO mismo, na kasalukuyang pinangangasiwaan at pinamumunuan ni Persida Acosta.